I got all of this for free. Do you believe that? These are all red onion seedlings. And again, I got it for free. Blessed morning, everyone. So, here we have red onion seedlings, and like I've said, we got it all for free. And today, tatanim natin itong mga ito. So, most of you ay isipin na it's already late para magtanim ng sibuyas. But, dahil magaganda pa ang sibuyas, and this variety actually is cold tolerant. So, pwede ko siyang itanim. And to be sure na mabubuhay sila, lalagyan din natin ng cover, kulambo, or protection ng mga seedlings natin para hindi sila mamatay. So, tanim ko lang ito, guys. Pasensya na. Nihingal ako kasi katatapos ko lang magtanim ng sibuyas. So, kung matatandaan nyo, yan po ay bakante dati. Pero now, may tanim na po siyang sibuyas. Dahil, ayan po, may nagbigay po sa atin ng isang kahon na seedlings ng sibuyas na pula. And kung makita nyo, guys, ang gaganda po ng mga sibuyas, malalaki na, tataba. Yes, late na sila sa taniman ng sibuyas, pero dahil winter crop naman tong variety na ito, or pwede siyang itanim or tinatanim siya pag taglamig talaga, naisipan ko na okay lang kahit late na siya, basta lagyan ko lang agad siya ng habong or kahit yung kulambo para kahit pa paano, hindi sila masyadong maapektuhan ng lamig. And yung lupa actually nag-yellow na yung ilalim. Pero again, hopefully, bukas, okay pa rin siya. Pero pag sinilip natin siya bukas at buhay pa siya, that means na okay lang siya. Magpapatuloy lang po yan. So, again, big shoutout po kay Sir Marcos. Sa kanya po galing itong mga seedlings ng sibuyas na to. Gagawa pa rin tayo ng panibagong beds dyan. Itatanim ko lahat yan. Dahil napakarami po niya, no? Sayang po pag hindi natin tinanim yan. And again, huge shout out kay Sir Marcos para sa mga binigay niya na seedlings ng sibuyas. Hoping sa matagal pa nating
pagkakaibigan, sir. Maraming salamat po sa inyo. And again, ayan, first video natin for 2026. Ayan po yung bundok. Makita nyo, nalalanta na po yung mga dahon dahil winter na po. And again, ayan, dadagdagan natin yung garden beds dahil ang dami pa nitong mga seedlings ng sibuyas. So again, huge shout out kay Sir Marcos and God bless po palagi. Okay guys, so may mga ibabahagi ako sa inyo ngayong hapon na to or ngayong araw na to. And for sure pati kayo matutuwa. So andito po ulit tayo sa farm. Yan po yung bundok. May nagbigay po sa atin ng seedlings ng sibuyas. Isang kahon po yan. Nabuwasan na yan guys. Ang dami ko na bawas dyan. Yan po yung isang garden bed. Nataniman ko na po yan ng sibuyas na pula. So, yun yung first blessing natin for 2026. May nagbigay sa atin ng seedlings for free. Isang kahon. Pangalawa, habang nagtatanim ako dyan, may dumaan na sasakyan, tumigil, tinawag ako, tinanong ako kung pwede kong kausapin. Siyempre, okay lang. Dito tayo sa Japan. Pag mayroong gusto makipag-usap sa atin, dapat natin kausapin, lalo na kinakausap tayo ng maayos. Then, ayun na nga, kinausap ako ng isang Haponesa. Tinanong kung nabili ko ba daw itong lupa. Sabi ko, hindi po. Ginagamit ko lang o nirerentahan ko o inupahan. Then, bigla niya akong kinusap. Siya daw pala ang may-ari ng katabi ng lupa natin. So, sinabi niya, or nag-open up siya, kung gusto ko daw gamitin itong lupa na katabi natin, okay lang daw. Gamitin ko lang daw. Pasensya lang daw kasi ayan, madamo, may mga puno. Kasi hindi daw nila nagagamit to. So, if ever na gusto natin gamitin, go ahead lang daw. So, sinabi niya lang kung alin yung lupa niya, which is this one. Tinanong ko lang kung saan yung lindero. So ito, another nasa 300 square meters. Dahil dito usually ang isang pilapel, 300 square meters or kulang-kulang 300. So yan. So itang or isang pilapel, hanggang dito yung boundary niya mula doon sa bakod natin. And etong sa kabila. Yan, yung marami rin damo na hindi natatabasan. So, nitang or pangalawang pilapel. So now, pwede na natin gamitin to, guys. Meron tayong additional na 2 pilapel na magagamit for free. And may bahay sila dyan. Bakante. Abandonado. Kung pwede daw or kung gusto natin, pwede rin natin gamitin for free. Pero hindi ko pa hinahabol yun o hindi ko pa tinatanong. Sa kanya na rin nanggaling. In-open up nila kasi wala nang nagmamanage ng bahay. Then para maiwasan kasi minsan may pumapasok daw magnanakaw. Twice na napasok yung bahay. Para maiwasan yon, kung sino ang gustong gumamit ng bahay for free, okay lang daw. So, unahin ko lang itong lupa. Then, later on, pag medyo okay na kami, habulin ko yung bahay. Blessings for 2026.